Good afternoon guys, today is Saturday. Nandito tayo ngayon sa Kapus Casing at ang biyahe natin ay papunta ng Edmonton. So ganun pa rin ang karga natin, 6 na bundle na coil at angle bars. So pumarada muna tayo dito sa Kapus Casing para bumili ng makakain or snacks dahil ang hirap bumiyahe na wala tayong ginangata. So ang kagandahan lang dito guys, gusto ko ipakita sa inyo, ang kagandahan lang dito sa Canada ay pwede pumarada ang truck dito sa supermarket. Yan. So nandito tayo ngayon sa Walmart. Ayan, makikita nyo Walmart. At dito tayo nakapark. Ayan. Ayan Walmart. Kung sa Pilipinas pa ay bawal na tayo pumarada sa mga ganto at pinagbabawalan kung ganto kalaki ang dala natin na sasakyan, lalo't ganto kahaba. Yan. 'Di ba? So bawal na or hindi man bawal, pagbabawalan talaga tayo or papahuli pa tayo sa pulis or ipapa-reker, 'di ba? So dito wala. Basta piliin nyo lang yung paparadahan nyo na pwede makapasok yung truck, yung kasya. Pero usually sa sa Walmart maluwag yung mga paradahan ng truck, pwede pumarada ang truck sa Walmart. Pero sa mga superstore alanganin, sa mga ibang supermarket. Pero dito sa Walmart pwede tayo. So tara, let's go. Magbili-bili muna tayo. Ayun yung Walmart. Ayan. Minsan sa gabi puno ito. Maraming pumaparada. Lalo pag winter, maraming pumaparada dito dahil puno yung truck stop. So, suot natin si Filipino Truckers Pro. So yun, nakapamili na tayo ng konting mga ngata. Bumili tayo ng orange, muffins. Yan, muffins. Hapon nakadita. Muffins. At itong lightly salted na fries. Ano ba tayo? Chips. So ang oras natin dito ay 8:36 PM. Gabi na, PM na. So tatakbo pa tayo, doon pa tayo matutulog sa Hearst dahil meron pa naman tayong 2 hours na driving from here. 1.5 na lang oras, 1.5 oras na lang. So doon na tayo magpalipas ng gabi para medyo makalapit-lapit pa tayo. Always isang diin na preno para mag self adjust siya. Ang bilis ng oras, no? 8:37 PM na agad. Thank you Walmart. .30 na pero may araw pa, di ba? Mataas pa yung araw, dapat mababa na yan eh. Pero dahil summer, ganyan, mataas pa. Lumulubog yan past 9 PM na.
minsan 10 PM bago lumubog yung araw. Follow the speed limit. Yan ang lagi guys sa maliit na town, bayan. Follow the speed limit. 50 km per hour lang ang speed limit dito, kaya sinusunod natin yan. Dahil no exemption sa maliit na bayan. Paglagpas mo ng bayan, 90 km per hour, kahit tumakbo ka pa ng 100, wala silang pake. Wag lang dito sa bayan. So nandito na tayo ngayon sa Hearst Esso truck stop. Lupa lang dito, pag umulan maputik, pero not bad na rin dahil medyo malaki ito na truck stop at marami nakakaparada. So dito na tayo magpalipas ng gabi sa Hearst, then bukas ulit another trip na naman tayo dahil malayo pa ang biyahe natin. Nasa 3.5 days from Innisfil to Edmonton, 3.5 days. So hindi na rin tayo makadeliver yung 1.5 days. Bali mangyari, pang 4 days na natin yung mag-deliver. So yan yung truck stop natin. Ayan. So hanggang dito na lang tayo guys. Good night. See you tomorrow. Good morning guys. Today is Sunday. Still nandito pa rin tayo sa Hearst at yun na nga, dito tayo nagpalipas ng gabi. Then magpe-prepare na tayo. Nakapaghilamos na tayo. Nakapag-prepare na ng mukha, naka-toothbrush na. So yun, kagabi nagre-reply tayo kagabi sa mga nag-comments. Then ito, magandang katanungan to, may nag-comment sa atin sa Facebook. Pero dito ko anuhin sa YouTube, ipopost natin sa YouTube. Then ito, magandang tanong to ni Regalado Ongge. Shout out sa iyo Regalado Ongge. Idol, pahingi naman advice. Nag-email kasi ulit ang Mercan. Tanong ko lang kung alin mas maganda, dyan o sa Pinas. Parang naguluhan ako dun sa tanong ni Regalado Ongge. Napaisip lang ba ako kasi bakit niya natanong kung mas maganda ba dito o sa Pilipinas, kasi nag-apply naman siya. Nag-apply ka naman, Regalado. So ang masasabi ko, maganda yung tanong mo. Kaya napaisip ako kasi nag-apply ka naman. Bakit natanong mo yung kung maganda ba dito sa Canada o sa Pilipinas? So para sa akin, kung sumasahod ka naman ng above 50 to 100 tapos maliliit pa mga anak mo, mas maganda talaga sa Pilipinas. Dahil kasama mo pa sila at wala ka pa gaanong obligasyon sa mga bata, maliliit pa. Pero yun na nga, kung ang edad mo ay nasa 40 na, hindi naman tayo pabata. So yung mga hiring sa Pilipinas ay may age limit. So ngayon, yung tawag sa ng Mercan ay isa sa pinakamagandang pagkakataon yan dahil libo talaga ang nag-a-apply, sa Mercan, lalo't papunta dito sa Canada. Ang tanong mo kasi kung maganda dito o sa Pilipinas, maganda talaga yung bansa natin. Masaya, kasama mo pamilya, hindi mahal ang mga bilihin. Pero ang usapin kasi dito, hindi na about sa sarili natin about sa future na ng pamilya at mga anak. In the future, kung malalaki na yung mga anak mo, hindi na about sa atin yun, kundi para na sa kanila. Kasi itong bansa na to ay napakaraming nangangarap makarating ng Canada. Yung iba nasa Middle East, gusto pumunta dito. Yung ibang nasa Europe, hindi naman lahat sa Europe, dahil may magandang lugar din sa Europe, gusto rin pumunta ng Canada. Kasi ang Canada, napakalaki ng chances na madala mo yung pamilya mo. Katulad ko at marami sa mga kasama namin nung batch na 2018 hanggang 2022,
ay mga PR na sila. So nandito na yung ibang pamilya nila. Yung iba naman hindi dinala kasi siguro maliliit pa yung mga anak nila, pero nag-PR sila. In the future naman yon, kung gusto ng mga anak nila pumunta ng Canada, eh pwede kasi nag-PR sila, nag-PR pero hindi nga lang sila pumunta ng Canada. So para sa akin, sa panahon ngayon, dahil magulo ang sistema ng gobyerno natin, magulo, hindi maganda ang touring sa mga truck driver sa atin, tapos pasikip na pasikip yung Pilipinas, wala na maparadahan yung mga truck. Alam ko truck driver ka kasi nag-apply ka as a truck driver, di ba? So parang hindi ko na kaya dyan sa Pilipinas. Kakayanin man, pero yun na nga, hindi ko na kayang ibigay yung pangangailangan ng mga anak ko kasi malalaki na sila, lalo't nag-aaral. So yung mga video ko, nakikita nyo yung pamilya ko, wala akong tinatago. Mga anak ko nag-aaral, yung mga anak ko iba nagtrabaho. Ngayon yung isang anak kong dalaga, Air Force na. Then itong bunso kong anak, nagpaplano rin maging aircraft mechanic sa Air Force. So parang nasa kanila na ang opportunity na mabigyan sila ng magandang buhay. Sila na lang magpalago. Kasi yung mga bata dito, ang utak nila puro yung about sa future na nila. Sa Pilipinas naman, ang mga bata nakadepende sa barkada eh. Kung ano yung nasamahan nila, mahahawa sila eh. Yun ang nakakatakot doon. Kung ang mga anak mo ay napabarkada sa hindi maganda, yun ang problema. Kung yung anak mo ay napabarkada sa mahilig mag-aral, yun ang maganda. Tulad sa sinabi nga ng anak ko na Air Force, hindi niya rin alam kung makakapagtapos siya ng college o ano, kasi sa paligid niya wala siya nakita na mga doktor, nurse na sa paligid niya lang pero hindi niya alam may mga pinsan yung asawa ko na doktor, nurse. Yun nga lang, hindi niya nakikita, hindi niya kilala. Sa side ko naman, puro nasa probinsya. Mga kapatid ko puro truck driver. Isa lang nakapagtapos sa amin na kapatid ko, accounting. So hindi niya nagiging inspirasyon yung nasa paligid niya. Kaya yun ang nakakatakot sa atin, kung yung anak natin ay mapabarkada sa good or sa bad. Yun ang doon, ang problema kung napunta siya sa hindi maganda. Kaya para sa akin, napakaganda ng nangyari na nabigyan ako ng pagkakataon makarating ng Canada dahil nadala ko sila. Talagang nung nakapasa ako sa IELTS, iniyakan ko talaga to sa sobrang tuwa ko dahil nga gusto ko madala yung pamilya ko. Dahil ilang taon na ako nag-abroad, Saudi, Qatar, malayo lagi ako sa pamilya ko, kaya lumaki ang mga anak ko. Graduate sila ng high school na wala ako, nagbe-birthday sila, wala ako. Parang napakahirap, nakakalungkot na nalipasan ko na yung magandang dapat na magkakasama kami. Nalipasan ko na. Yun ang kaya nung nandito na sila, hindi ako nagpapabless. Gusto ko talaga hug, yakap, niyayakap ko sila, mga anak ko, mga babae or lalaki. Niyayakap ko yan sila, nasanay na sila na niyayakap ko sila. Dati hindi talaga, dahil lumaki sila na hindi ako kasama. Parang months lang nila ako makasama pag nagbakasyon, tapos wala na. 'Di ba, yung graduate sila ng high school, elementary, high school, hindi ka makasama. Nakakalungkot. Pero dito nga rin, graduate yung anak ko na bunso. Nalulungkot ako dahil nandito ako, pero masaya ako dahil mapupuntahan ko pa rin sila. Kaya gumawa ako ng paraan nung graduate sa pagka
training na pagkamilitary yung anak kong babae. Talagang gumawa ako ng paraan na mapuntahan ko siya kahit napakalayo. From sa Regina, almost 3 days ang biyahe namin. Ganun kalayo. Papunta lang ng Quebec. So ngayon, tapos may mga occasion, kinasal yung panganay ko, wala ako. Napakahirap. Kasi nga, kailangan kong kumayod para sa kanila. Lalo kung nasa Pilipinas ka, meron silang kailangan pag nag-college sila. Hirap na hirap talaga. Kasi ako, nung bago ako nakapunta dito, college si Christian tsaka si Rap. Hirap na hirap talaga ako. Hindi ko enroll pa lang yun, nahirapan na ako. Kaya napakaswerte ko na isa ako sa naselect ng Mercan na ma-interview, ma-road test. Sa awa ng Diyos, nakapasa naman. Kaya gumawa ko ng paraan talaga na ipangutang niya na makaalis lang ako. Ang problema, walang nagpautang. Pero gumawa pa rin ako ng paraan. Dahil hindi natin masisi yung mga kamag-anak, kaibigan na hindi tayo pautangin dahil kailangan din nila yon. Hindi ako nagtampo diyan sa mga ganyang bagay. Dahil hindi naman nila sure kung makakalis ba ako, di ba? So, nasa kanila yon. Ako lang nangungutang, ako pa magagalit, di ba? So, wala sa isip ko yun na magalit sa kanila. Baka gipit din sila or saktuhan lang din yung kita nila, di ba? So, yun. So, maganda yung tanong mo kung okay ba dito sa Canada. Anuhin mo na lang, panoorin mo na lang yung mga video. Sana maging inspiration mo yung mga nangyayari sa amin dito. Lalo sa pamilya ko na nakikita nyo naman yung mga ginagawa ko. Na medyo para sa akin maganda na yung buhay nila. Na nakapagtrabaho sila. Kasi kung nasa Pilipinas sila, baka hanggang ngayon sinusuportahan ko pa sila. Dahil kung may trabaho man sila dyan, kulang na kulang talaga. Kulang para sa kanila, lalo kung magkaanak pa sila, di ba? So dito, katulad niya, nagpakasal si Christian. Nakita ko in grande, sabi ko, kung kami ang gumastos yun, baka hindi ko kaya. Di ba? Kasi, kung i-convert sa piso, milyon na yun mahigit milyon ang ginastos niya. Kaya, hindi ko lang alam dahil mahal kasi dito nagulat nga ako ganun kaing grande pala yung kasal niya. Wala akong i-share doon, parents ng ni Step wala rin, hindi ko alam kung nag-share din, pero sabi nila sila lang ang gumastos, hindi kami pinagastos talaga. So pinag-ipunan nila yon. Kaya it's up to you. Yun na nga, maganda rin sa Pilipinas, pero kung kumikita ka ng kasi may mga kumpanya naman sa atin diyan na maganda ang kita, maabot ng 100 bi-weekly, every 2 weeks or a month ba yon, mahigit 100. Good, kung ganun ang kinikita mo, mas maganda diyan dahil kaya natin suportahan yung mga anak natin at pamilya. Kaya natin ibigay na matupad yung pangarap ng mga anak natin kung ganun ang sinisweldo. Kasi ako, ang sinisweldo ko lang sa Pilipinas, nasa 30,000 lang kami. 30, swerte na pag naka 40,000. So, kailangan ko talaga dahil ang college, mahal ang tuition. Okay lang, tuition lang binabayaran. May utilities pa rin tayo dyan. May binabayaran sa bahay, kuryente, tubig, pagkain, pangangailangan nilang damit. Napakahirap kung saktuhan lang, di ba? So, buti lang sana kung isa lang yung anak. Kung katulad ko 4 yung anak, talaga nagpupursige ako mag-abroad. Abroad lang ang pinakasolusyon ko na maibigay ko yung pangangailangan nila. So yun lang ang maipapayo ko sa'yo. Kung maliliit pa ng mga anak mo or bata ka pa, mag-enjoy ka muna. Kasi itong abroad, hindi na about sa sarili natin ang pinag-uusapan dito. Pamilya na, about sa pamilya at sa mga anak ang dahilan kaya tayo lalayo para sa kanila yan. So yun, ingat-ingat lang tayo. Kung may pangarap ka, pagkakataon mo na yan. Kung ako yun, kung ako para sa'yo, igagrab ko na yan dahil
Sa dami na nag-a-apply, isa ka sa tinawagan ni Mercan. Alright? Ibig sabihin, yung requirements mo qualified. Hindi ka kilala ni Mercan. Doon sila nagbabase sa requirements mo kung karapat-dapat ka o hindi. Kasi sa dami nga nag-a-apply, marami nangangarap, isa ka sa nakakuha ng slot. So, nandito pa rin tayo sa truck stop. Ayan. So, yun lang muna ang may papayo ko sa ngayon dahil yun lang talaga ang naisip ko na sagot para sa iyo na kung ako ang sa sitwasyon mo, para sa akin lang, igagrab ko. Pero kung maganda naman ang kita mo dyan, mas maganda talaga sa Pilipinas. Masaya, dito malungkot, puro trabaho tayo. Pero may bibigay mo lahat ng gusto mo. May bibigay mo lahat ng gusto ng pamilya mo. Sa atin, masaya, paglabas mo, andyan mga kaibigan, pamilya mo, relatives mo, barkada mo. Pero pagdating nga sa pangangailangan ng pamilya mo, kung kaya naman ang sweldo mo, mas maganda talaga dyan. Alright? So, good luck sa'yo. Pag-isipan nyo mabuti mag-asawa kung gusto nyo o hindi. Kasi yung hiring nga pala ng Mercan, diretso nominee yun, malaki ang chances makukuha mo pamilya dahil kasama sila sa pag-apply mo papunta ng Canada. Kasama na yon sa pag-apply. Yung requirements nila, lahat ng documents nila, birth certificate, high school or elementary record nila, school credential nila, kailangan yan dahil kasama sila sa pag-apply na papunta dito ng Canada. So pag-isipan mo mabuti. Good luck. Sa haba ng biyahe natin, dito na tayo ngayon sa Vermilion, Ontario. Dito na naman tayo magpalipas ng gabi. Then bukas hanggang Regina tayo. Then another day hanggang Edmonton naman. So for now, dito tayo magpalipas ng gabi sa Vermilion, Ontario inspection area. So yan, maluwag din dito yung area na to. Maluwag. Ayan, kung makikita yung side mirror, may mga truck doon. Pero yung ibang truck, layo-layo ang parada. Pero ako, pag talagang pumarada ako, kung ako ang nauna, binubungad ko na para marami pang mas makaparada. Kailangan planuhin din natin yung pagparada para yung iba makaparada rin ng maayos. So yun, magsa-shoutout nga pala tayo dahil marami tayong followers na nagpapa-shoutout. Siyempre, shoutout pa rin sa inyong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa. Pero sa ngayon, babasahin natin yung YouTube natin at para may shoutout natin. So, shoutout nga kay Sherwin Cabato. Ayan, shoutout sa iyo. Laging nagko-comments to si Sherwin. Maraming salamat sa iyo, Sherwin. Alice Matela, shoutout sa iyo, Madam Alice. At kay Bong Roa, shoutout sa iyo, Bong Roa. Fortalis Arnel pala. Shoutout sa inyo. At shoutout kay Leo Bajau. Shoutout kay Maricel W2G at Gcast. Shoutout sa iyo. At syempre mag-shoutout pa tayo. Suji Amoto, shoutout sa iyo. Amping daw kami ni Kenji lagi. Yan, Rins Inspire, shoutout sa iyo, Rins. Gabi Page, shoutout sa iyo, Gabi Page. At Faral DM, shoutout sa iyo, Faral. Ricky Belbider, shoutout sa inyo. Michael Lihay, shoutout sa iyo, Michael. Romeo Limasa Vlog, shoutout sa iyo, Romeo. Arsulanon, shoutout sa iyo, Arsulanon. Densky Tukol, shoutout sa iyo. Agosto, shoutout sa iyo, Agosto. JR Vlog, shoutout. Amy
Dada Highway 9 HW9, Ramon E6 E6C, tama ba? Reynaldo Reyes Jr., shoutout sa iyo. Johnson Ambrosio, yo, shoutout sa inyo. Jonald Naying, Johnson Ambrosio, yun, naulit-ulit si Johnson. Pads Suwangko, yan, shoutout sa inyo. Suwail, yun, shoutout sa iyo Suwail. Nelson Banning, Linux Boy, shoutout sa iyo. Batang Bibor, Marcelino Cardano, shoutout sa inyo. Dennis H47, shoutout. Jing Cartesiano, shoutout Jing, nasa Europe yata si Jing ngayon eh. At Noel Lambon. Rex Padilla, shoutout sa iyo Rex. Monte Carlo Malunay, Alfar Eduardo, Efren Cesar, Ponciano Lahada, yan, shoutout sa inyo. Alice Matela, yon, si Alice Matela. Lorna Mactugal, Marcial, shoutout sa iyo Marcial. JC Palomares, yan, shoutout sa inyo. Domingo Pisito Onyot yan, Charles Sismundo, Andrew, shoutout sa iyo. Sky Pink Lovers, Efrain Cesar, yan, maraming salamat sa inyo sa suporta nyo. Hindi ko na mabasa lahat, shoutout sa inyo. At sana more vlog pa tayo na mas maganda. Napakahirap kasi gumawa ng vlog na meron kayong matutunan. So, meron akong kasama na pauwi ng Pilipinas. Ipaparapol ko ito pero hindi ko alam kung kailan siya makakauwi. Ito ay free lang sa akin. Bigay ng Magna Box. Yan. Pag nakarating siya sa Pilipinas, kung maabutan ko siya pagbalik ko, pauwi siya ng Pilipinas this coming July 12. Sana maabutan ko siya para ipadala ko to sa kanya at ipaparapol natin. So magla-live ako sa YouTube. Iroroleta natin kung sino ang mapalad na mabigyan ng action camera. Mumurahin lang to pero malaking tulong ito, lalong-lalo na sa mga nagmumotor, sa mga kotse or parang pinaka dashcam natin ito. So abangan nyo na lang guys. I-update ko kayo kung mapadala ko ito sa kanya. Ayan pang motor. This coming July 12 ang alis niya. So sana maabutan ko siya pagbalik ko. Kasi hindi kami nagpang-abot. Papadala ko sana sa kanya to, kaso lang hindi kami nagpang-abot dahil nasa biyahe rin siya. So abangan nyo. So ingat-ingat, takbong pogi lang. I-announce ko to kung kailan tayo magpaparapol nito. Alright?